So sa mga kabiyahe, today's video, papakarga na tayo para bukas ng madaling araw all goods na tayo to go. So ang biyahe pala natin is North Loop. Ayan, gamit natin si 33. Pafull tank na tayo para ma-estimate natin kung sa bawat pupuntahan natin na stopover kung gaano katagal or gaano karami makukonsume natin na gasolina. Unleaded dati. Magkano po? Full tank. So ang per liter dito sa Shell C5 is 57 pesos and 86 centavos. Yan. I-check na rin pala natin yung pressure ng gulong natin para tuloy-tuloy na tayo sa biyahe tomorrow. Oops, okay na yun, te. So inabot na 287 kasi may tira pa naman tayo. May Go Plus po kayo? Wala. So 287 pesos ang first gas up natin kasi may natira pa naman tayong almost 1 bar sa gasolina natin. So ayan na nga mga kabiyahe, today is the day. Ito na nga, magsisimula na ang aming North Loop. Kasama ko si Rick Moto honey ko. So ito na nga yung motor lang hinihintay. Ready na. Let's go. See you soon. Ilocos Norte. Let's go. Tapos na po kami ng C5. So dito na magsisimula ang ating biyahe. Let's go. Ito na mga kabiyahe, nasa arko na po kami na Nueva Ecija. Let's go. Next na arko nito is Gapan. Na po yung arko ng Gapan City. Ngayon mga kabiyahe, first stopover natin is Gapan. Dito kami ngayon sa may Petron, tabi ng Jollibee. Kakain muna kami and tamang stretching, pahinga and CR break. So yung next na destination pala natin is Aritao. So kain muna tayo. Ayan, magandang umaga mga kabiyahe. Galing tayo sa Gapan kanina. Kung tayo nag-breakfast. Now, kasalukuyan namin binabagtas ang Kabanatuan Bypass Road. Ayan, sobrang ganda at maayos din ang daan dito. Next stop namin is Aritao. Aritao Welcome Arc. Nandito kami ngayon sa bayan ng Lanera Bypass Road. Ito ay nagduduktong sa bayan ng Lanera papuntang San Jose. Ang bypass road na ito ay sinimulang gawin noong 2019 at meron itong haba na 5.1 kilometers. Kung kayo man ay nagbabalak dumaan dito, mapapabilis ang inyong pag-akyat papunta sa bayan ng San Jose. Pagdaan namin dito sa bypass road na ito, wala kang tanging makikita kundi ang mga tanim na palay sa kapaligiran at ang napakagandang tanawin. Masarap na hangin, ito ang bubungad sa iyo.
Sa aming pagbaybay dito sa bypass road ng Lanera, kapansin-pansin na wala siyang lubak at talagang napaka-smooth ng aming pagtakbo. Talagang mapapabilis ang aming biyahe. Kaya mga kabiyahe, after na bayan ng Lanera, dito na kami sa may San Jose City. So, 1 hour and 42 minutes bago sa Aritaw. Let's go! Kaya mga kabiyahe, dito sa may San Jose, nasa akyatan na kami ng bundok. Dito na magsisimula ang mga twisties. So dapat lagi kang aware sa pag-overtake mo at siguraduhin ligtas ang iyong pagmamaneho. Dahil maraming aksidente na nagaganap dito kaya ingat-ingat lang tayo. Ayan na, makikita niyo po ang pagbundukan ng San Jose. San Jose, part pa rin ito ng Sierra Madre. Ayan, napakagandang tanawin, napakaliwalas. Yung simoy ng hangin, yung probinsya vibes ang manalasap mo rito. Kaya sa tuwing pupunta ka ng Isabela ay napaka sarap sa pakiramdam na ganitong tanawin ang masasakyan niya. Ayan mga kabiyahe, dito sa may part ng San Jose medyo nag-build up yung traffic, puro truck. Siguro merong aksidente or may nasiraan. Malalaman natin pag narating natin yung dulo nitong traffic. So may 1 kilometer na yung yung traffic mula doon sa grabe. So ayan mga kabiyahe, medyo na-stuck na kami dito sa traffic paakyat ng Santa Fe. Doon pala banda ron may nasiraan na bus ng Victory Liner, nag-overheat yung makina. Yun din yung isang cause ng traffic. So ayan, dito kami ngayon sa may 7-Eleven. Lagi naming iniintuan na 7-Eleven after na Santa Fe. Ito, tulong. Ayun yung daan papunta ng Maliko. Yan, yung daan na yan. Ayan mga kabiyahe, dito na kami sa may arko na Nueva Ecija. So, ilang oras na lang at maramit na yung Aritaw. Let's go! So ayan mga kabiyahe, second gas up natin 294 dito sa may Nueva Vizcaya. Second gas up natin magmula sa Taguig. Ayan mga kabiyahe, dito kami ngayon sa may Solano Bypass Road. Ayan, after namin ng Nueva Vizcaya, dito kami dumaan sa may bypass. So konti na lang, makakating na namin yung Isabela. Let's go! More energy! Ayun mga kabiyahe, dito na tayo sa may Isabela. Ando na ang welcoming signage ng Isabela. Nandyan sa may tuktok ng maliit na burol. Yan, Isabela. Grabe, from 2 AM until now 11:30 AM. So mabilis na ng konti yung takban natin. Mga kabiyahe, Jones Bridge na tayo! Woo! Ayan mga kabiyahe, finally narating na natin ang first stopover natin for day 1.
dito sa bayan ng Isabela sa may Hinimatan. So makikitulog muna tayo dito sa may relatives, and then bukas na madaling araw balik tayo ulit sa biyahe. Hello! Hi! So good morning mga kabiyay. Day 2 namin dito sa Hinimatan. Going to Tuguegarao naman kami. Nagpe-prepare na kami para sa take off. Ayan. Take off namin ulit is 2 AM para maaga yung arrival namin dun sa Pagudpod. Ayan. Para smooth din yung biyahe, hindi kami nagmamadali. So, let's go! So, what's up mga kabiyahe? Day 2 natin. Hinimatan to Tuguegarao. Take off natin 2 AM ulit. So, let's go! Let's go, let's go, let's go! So, ito mga kabiyahe, ang pinapagpas namin na daan is Alicia and San Mateo bypass road. 10 kilometers to, ang haba na to. Bago kami kakaliwa papunta ng Cabanatuan Road, Tuguegarao. Kung dadaan kayo dito, going to Abari, much better. Kasi diretso lang siya. And medyo maganda yung daan, wala masyadong lubak. Ito na nga, naritin nga namin ang bayan ng Aurora, Cagayan. At magpipicture lang kami dito and then balik na ulit sa biyahe. Ayan mga kabiyahe, dumating na yung part na nagpapakilig sa biyahe. Mawalan ng bus. Ayan, ito. Sana po meron. Sarado. Next. Ano ba susunod? Mahirap yung wala ng gas habang mga biyahe. So mga kabiyahe, 4:24. Ito exciting na part sa biyahe. Mawalan ka ng gas. Sa gitna ng bundok. Yan. Kailangan mo talagang mag-pray. Ay no. Magtutulak si biyahe ko to. So mga kabiyahe, third gas up natin dito sa Tuguegarao. Mula sa Aritaw to Tuguegarao. Third gas up natin. So yung 232 pesos plus 100 kasi nagas na ako kanina ng 100. Yan, kasi nawalan tayo ng gas kanina. Buti na lang may naabutan tayo na malapit na gas station. Ay mga kabiyahe, narating na rin namin na Tuguegarao City. Let's go. Mag-broadcast muna tayo bago tayo tumalo sa susunod na stopover, Abari. Good morning mga kabiyahe. So ngayon dito tayo sa may Bunton Bridge na Tuguegarao. Ayan, ito yung bridge na Tuguegarao. So maaga kami ng 2 hours. Dito kami kakain sa tabing tulay, pansiteria. After lang to ng Bunton Bridge dahil meron ditong sikat na pansit, batil patong. Ayan, matitikman natin yan. So kain muna tayo. Let's go. So ayan mga kabiyahe, matitikman na natin yung
sikat na pansit, batin patong ng Tugigaraw. So, ayan. Talaga kami nag-stop over para matikman yung kanilang signature food. So, try na natin. Ayun mga kabiyahe, kakatake po namin dun sa pansiteria. Nakapag-breakfast na yung OTP. Ayan, may energy na naman. Sana wag lang kaming antokin dahil sobrang busog. Shoutout pala, sobrang sarap ng pansit batil patong ng Tugigaraw. Ayan, thank you. And praise God. Save kami sa aming mga biyahe. Right now, next destination, Apari na. Let's go! Ayan mga kabiyahe, magmula doon sa Tugigaraw. Dito na tayo sa may Cagayan Valley Road. Estimated time mga 1 hour pa bago kami makarating sa Apari. Ayan, smooth naman yung biyahe namin dito. Maganda yung kalsada. Na yung signage ng Apari. Malapit na, konti na lang. Konti na lang. Mga kabiyahe, ito na ang iniintay namin. Finally, ang itong arc ng Apari. Yan. So, dahil dyan, magpipicture tayo. Tabi tayo, tabi. Yan. Kaya mga kabiyahe, dito tayo sa may pinakadulo ng Pilipinas. Ito yung watchtower dito sa may Apari. Ayan. Ayan, ito ang Pag-asa DOST Weather Radar Station. Ayan. So dito na tayo sa may tulay papuntang Ilocos. Kung di ako nagkakamali, ito yung tulay na gumagalaw, yung sumasayaw, na nag-trending sa Facebook. So guys, ito na ang bayan ng Sanchez Mira. Ayan, after ilang hours ng biyahe, dito na kami, entering na. Ang next stop namin is Abutpod, and dadaan kami na Matapat Bridge. Let's go! Okay mga kabiyahe, masabiyahe na tayo ng Claveria. Ayan, 1 hour and 10 minutes na lang, Abutpod na tayo. Let's go! Energy! Kaya natin ang North Loop, walang susuko. Kaya mga kabiyahe, ito ang viewpoint ng bayan ng Claveria. Dito sa harap natin ay makikita ang napakagandang baybayin ng dagat. Sadyang nakakamangha at nakakawala ng pagod masilayan ang ganitong tanawin. Ayan, 1 oras na lang mahigit at pagod-pod na kami. Pudpud na rin yung yung katawan sa kakabiyahe. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa. Yan. Rick Moto yata yan. So yan mga kabiyahe. 300 pesos. Port gas up natin 350. Dito tayo sa may bayan ng Claveria. Ayan. Lapit na. Let's go. Ito
Ito mga kabiyahe, ang aking nasa harapan ay bayan ng Claveria, Cagayan. Ito may pulubundukin ito sa aking harapan. Madadaanan nyo siya kung ito ang daan na tatakin nyo papunta sa Pagudpod. Ayan. Ito mga kabiyahe, merong isang parte dito ng daan inaayos sa kasalukuyan. Kung dadaan ka rito, huwag masyadong magmamadali dahil itong mga bato ng graba ay nakakadulas ng iyong motor kung motor man ang iyong gagamitin. Sana sa lalong madaling panahon ay matapos sa itong daan na itong ginagawa. Kaya mga kabiyahe, sa oras na ito ay sadyang nakakaramdam na ako na pagod dahil sa ilang oras na rin ang aming tuloy-tuloy na pagbiyahe. Medyo bumabagal na ulit yung takbo namin compare kanina. Ayan, siguro nga dahil sa init na rin ang panahon ngayong Holy Week. Pero na-enjoy pa rin natin ang ganda ng kalikasan. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating biyahe. Kaya samahan nyo ako at tapusin natin ang North Loop Challenge na to ngayon 2025. Ito na mga kabiyahe, narating na rin namin ang bukana ng Patapot Bridge. Ayan. So papasok na tayo para ma-experience natin yung dati nating napapanood lang sa mga video sa Facebook. Ngayon actual na nating masasaksihan at pagmamasdan ang ganda ng Patapat Bridge. Sadyang ngayon nabuhay na naman ako ng loob at nawala na naman ang aking pagod sa pagmamaneho. Ayan, sobrang daming tao ngayon ito sa Patapat Bridge upang masaksihan at masilayan yung ganda nitong Patapat Bridge. Ayan. Ayan, finally nakita na namin si Kuya na napapanood ko lang siya sa YouTube tuwing may mga dadaan sa Patapat Bridge. Ngayon actual ko na siya masasaksihan, si Kuya. Ayan, napakarami ng mga sticker ng vloggers. Ayan, shoutout kay Kuya. Hello po. Hindi mo alam napapalig ka na? Ayan, napakaganda, napakasarap tignan ng Patapat Bridge, pati yung karagatan na nasa harap namin ngayon. Ayan. Sadyang walang katulad yung pakiramdam kapag actual mo nang nasasaksihan at nakikita itong napakagandang tanawin sa harap ko. At napakarami rin tao ngayon. Solid yung experience namin sa North Loop. Isa to sa magiging memorable na part ng aming biyahe. Hindi pa dito nagtatapos, marami pa kami pupuntahan na lugar. Kaya mga kabiyahe, ngayon ay nakikita na namin ang mga windmills. Ayan, napakaganda pagmasdan yung naglalaki ang electric pan dito sa Ilocos.
gabi. Itong mga to, lagi ko lang napapanood sa mga videos sa Facebook. So ayan mga kabiyahe, dun sa papasok ng Blue Lagoon ay merong tourist officers na nire-require tayo magbayad na environmental fee na 20 pesos per head. So ayan sa mga pupunta rito sa Blue Lagoon Beach, 20 pesos per head yung environmental fee. Ito na mga kabiyahe, ang Blue Lagoon Beach. Finally, nakarating na rin tayo sa Pagudpud. Let's go! Mga kabiyahe, ito ang beachfront ng Blue Lagoon. And dito sa likod ng bundok ay makikita mo yung mga naglalaki ng LEC o mas kilala sa tinatawag na windmill ng Ilocos. So later on, pupunta tayo sa may Paway at mas makikita natin ng malapitan yung mga windmill. By the way, doon pala banda yung entrance ng Blue Lagoon. Yung mga gusto pumunta rito, after na Patapat Bridge, mga 8 to 10 minutes lang yung papunta rito sa Blue Lagoon. And sa mga accommodation rates pala nila is depende kung ilang packs kayo, pero itong kinuha namin na 3 to 4 packs is nagkakahalaga na 3.5. Ayan, dahil peak season din kasi ng Holy Week. So ayan. If you don't wanna see me, I'm on a 180, crazy, thinking about the way no words did the heartbreak change me. Maybe, but look at where I ended up. I'm a good already, so on. Ayan mga kabiyahe, good morning. Kakatake off lang namin sa Blue Lagoon kaninang around 9 AM. And then dito going kami sa Bangi. Yung road na tinatahak namin is under road widening. So konting ingat sa mga pupunta, wag babangking, wag ding maging kamote. So hindi natin alam kung kailan yung estimated finish nitong project na to, and for sure maganda to pag natapos. So stay safe sa mga pupunta at babiyahe dito sa Ilocos. Kabiyahe, babakbak muna tayo para hindi tayo ma-delay sa ating mga pupunta destination. So ito sa bundukan na to, makikita nyo, napakagandang tignan, ang sarap sa mata. Sana sa mga susunod na henerasyon mapanatili itong kagandahan ng ating Pilipinas. At sa inyong mga paglalakbay pag dito sa Pilipinas, lagi tayo pagbawa ng pasensya at ingat. Ride safe. Mga kabiyahe, ito na ang arko ng Pagudpud Arc. Ayan. So may mga turista po na nagpi-picture taking. Ito mga kabiyahe, pumasok kami dito sa maliit na eskinita papunta dito sa may windmill or sa tinatawag na Bangi Windmills. Kaya meron dito maliit na daan, meron siyang kapirasong rough road. Passable naman to. Konting ingat lang kasi syempre mabuhangin and may konting bato-bato. Ayan, so ito na ang windmill ng Ilocos Norte. Yan, park muna tayo dito.
So ito, lalakad lang tayo ng konti para makita yung unahan. And guys, dito rin oh, may mga tinda sila na mga t-shirt, souvenir items na pwede nyong dalin o memory na nakapunta kayo dito sa Bangi. So ito na mga kabiyahe, isa to sa dati ko lang napapanood sa mga YouTube. Ngayon actual ko na nasasaksihan ang mga windmills sa Bangi. Ayan, napakataas. Ayan mga kabayan, dito kami ngayon sa loob ng Kapurpurawan Rock Formation. Titignan natin kung ano yung tourist spot destination dito. Doon pala sa entrance merong environmental fee na 30 pesos ang adult. And kung ikaw ay may PWD card, free ka na sa entrance fee. Yan, nag-build up lang yung traffic dito kasi sobrang dami ng mga pumapasok na tourist. Yun, mga kabiyayan, dito na tayo sa may Kapurpurawan Rock Formation. Yan, makikita nyo napakaganda ng paligid dito, yung mga rock formation. Meron din silang view deck dito kung sakaling gusto mong picture. Yun, isa rin yung sa magandang rock formation, pero bawal na yata umakyat doon sa part na yun. Kaya isa to sa mga place to visit pag nandito ka sa Ilocos. Paano siya na-form? Tapos puro sand. Hey! Mga kabiyahe, dito kami ngayon sa may sand dunes. Kaya lang dahil ang tawag doon, Biyernes Santo, walang mga tao, wala din yung Wala yung nagpapa-event na 4x4 para makapag-tour tayo dito. So, sa lawak din, hindi na kayang lakarin. puro Kasi sand talaga. tirik yung araw, tapos yung sun, Sand lang. malambot. Puro sand. Hindi kaya ng motor, so 4x4 lang talaga yung pwede rito. Siguro sa next na biyahe sa north na lang natin i-try yung sand dunes na adventure. Let's go! Next stop na tayo. Ito na mga guys, after ng sand dunes, next stop natin, Sinking Bell Tower. Ayan, dito kami ngayon. Alright mga kabiyahe, resume tayo after natin mag lunch. Punta tayo sa Malacanang of the North, next destination natin. Let's go! Alright mga kabiyahe, andito na tayo sa Malacanang of the North. And ngayon, sobrang dami ng tao na bibisita at gusto makita ang tourist destination na ito. Ayan, so dito magpa-park na tayo. Hanap tayo ng park. Ayan mga kabiyahe, ngayon dito tayo sa may Malacanang of the North. Yan. Ngayon, itong bahay na to
is na well maintained naman yung kanyang structure, pati sa loob napanatili yung kanyang kaayusan ng bahay. Ayan. So later pakita ko sa inyo yung mga pictures dun sa loob. Alright mga kabiyahe, ngayon nandito na kami sa another destination, is yung San Agustin Church o mas kilala sa Paway. Ayan, marami ring mga turista na bumibisita ngayon dito sa Paway. Hanap muna tayo ng mapaparkingan. Ayan mga kabiyahe, approaching tayo sa Bantay Watchtower, ang ating susunod na destination. Alright mga kabiyahe, dito na tayo sa may arko ng Bigan. So ayan, ito po yung welcoming ark ng Bigan. So ayan, konti na lang, konting push na lang. Next stop namin is La Union. So ayan mga kabiyahe, ang pip gas natin 345 dito sa may Bigan City. Ayan mga kabiyahe, sa kasamaang palad hindi natin pupuntahan yung Calle Quezon Lugo tsaka yung Baluarte kasi sobrang dami ng tao doon sa loob. Hindi nila pinapapasok yung mga sasakyan dahil puno na, crowded. Pinaglalakad na lang nila yung mga tao, tapos ang hirap din ng parking. So babalikan na lang namin siguro sa other time kapag nakapag norte ulit tayo. Ayan mga kabiyahe, inabot na kami ng gabi, papunta sa Vanguard La Union kung saan kami magpapahinga. Magmula sa Bigan hanggang La Union, may 2 oras din ang aming babiyahin. At ngayon nga sa oras na ito, napansin ko na medyo bumabagal yung takbo ni Rick Moto. Siguro ay nakakaramdam na rin siya ng matinding pagod dahil 12 oras na rin kaming bumabiyahe. At sa araw nga na ito, 3rd day, sobrang dami ng aming pinuntahan na tourist destination. Siguro yun na rin yung isang dahilan kaya nakakaramdam na rin siya at ako ng pagod. So konting tiis na lang at malapit na ang La Union. Let's go! Ayan mga kabiyahe, nandito na tayo sa arko ng Ilocos Sur. Kaya may nakalagay na 1 Ilocos Sur. Ayan, finally, at konting minuto na lang ay mararating na natin yung bayan ng La Union. Tayo ay makakapagpahinga na rin dahil naging sobrang busy yung 3rd day natin sa North Loop Challenge. Ayun mga kabiyahe, kakalagpasan natin sa may arko ng La Union. Sobra itong nagiging biyahe natin for today. Marami tayo na daanan talaga at yung pagod is sobrang nagbi-build up na sa katawan namin. Good thing is malapit na yung accommodation na namin tutulugan. So bukas ulit, abangan pagligo namin sa La Union Beach. Let's go! So what's up mga kabiyahe, for today's video, 4th day natin
ng North Loop Challenge. Nandito tayo sa bahay na tutuluyan natin. And update lang, swimming kami dito sa may La Union, sa may Barangay Luna. And 33. Saan ka nakakita nag-North Loop na sobrang linis ng motor? Di ba? 33 lang yan, di ba? Alaga eh. Pag pinagsisilbihan tayo ng ating motor, alagaan din natin. Yan. Ayun mga kabiyahe, dito kami ngayon sa may baybayin na La Union, dito sa may Barangay Luna. So mag-unwind muna tayo, bababad tayo ng konti dahil sa 3 araw nating puspusan na biyahe dahil sa ginagawa nating North Loop Challenge. So bukas take off namin is 2 AM. Ang next destination namin is Manawag, and then after na Manawag, going back na kami sa Taguig kung saan natin tatapusin yung North Loop Challenge. So ayan, napakaliwalas pero napakainit din ng panahon dito sa La Union dahil nga ginawa natin itong North Loop Challenge na sakto sa Holy Week at summer din. So talagang kalaban mo ang tindi ng araw sa biyahe. So kailangan talaga na maraming tubig, pasensya at konting ingat na rin sa pagmamaneho. So good morning mga kabiyahe. Time check tayo, 2 AM na umaga, Sunday, April. So patapos na rin yung Holy Week. And magka tayong babiyahe kasi last destination natin is Manawag Church, and then biyahe na tayo pabalik sa bahay. Magka tayong babiyahe kasi parang marami na rin mag-uwian later. So ayaw natin maipit sa traffic. So let's go. Alright mga kabiyahe, let's go na. Last destination natin Manawag Church, and then going back na sa Taguig. Pray na tayo. So ayan guys, andito na kami ngayon sa may Nagilian Road. So yung original plan na magmanawag is na-cancel. Ayan, bigla na lang namin naisipan na mag-Baguio. So ayan, let's go. So ito mga kabiyahe, pang 6 na gas natin is 266. So 267 na rin to. Ayan mga kabiyahe, dito tayo sa may taas ng Baguio City. As of now, sobrang lamig dito. Hindi na ako mapakali dahil pumapasok sa loob ng aking riding jacket. Grabe. So sa mga nainitan, sa mga beach resort, kung gusto nyo magpalamig, Baguio City is the place to visit. Good morning mga kabiyahe. Ngayon dito na kami sa Baguio. So ito yung makikita nyo yung mga kabahayan dito sa Baguio. Ayan, still napakalamig pa rin, maganda yung klima, and then nakisama yung panahon, hindi maulan dito, sakto lang. And ito na yung magiging final destination namin sa ginawa naming North Loop Challenge 2025, yung Baguio. And then after nito, rides na kami pabalik ng Manila, para makapagpahinga na rin dahil sa ilang araw na puro biyahe natin. And marami naging challenge itong ginawa naming North Loop, hindi lang sa sarili, pagod, init, ayan, marami kang dapat isalang-alang kapag gagawin mo tong
North Loop Challenge na to. Kaya sa mga gusto at mga nagbabalak na gawin ito, kailangan i-condition mo lahat, hindi lang yung sarili mo kundi yung motor mo. So abangan nyo pa yung mga susunod naming biyahe. So dito ko muna puputulin yung video. Later on, mabiyahe na kami. At syempre hindi kumpleto ang Baguio trip mo kung di ka dadaan dito sa may Lion's Head. Nagbuka na siyang ano. Ayan, dito kami ngayon sa may bilihan ng mga gulay. Ayan, so hindi kompleto yung Baguio trip mo kung wala kang biniling gulay. Kasi pagdating sa Manila, medyo may kamahalan na yung mga gulay. Ayan, konting pasalubog na din. Kaya mga kabiyahe, sa mga dadaan dito sa may Kainan Road, may part pa rin na rough road, pero passable na siya. Pass 1 na to, time lang. Huwag po kayo magmamadali kasi hindi rin ligtas kung bigla kang hihinto. So ingat lang po, ride safe. Alright mga kabiyahe, time check tayo, 1:20. Kakatapos lang namin mag lunch dito sa may part ng Cabas. Going back na kami sa Manila. Nakapagpahinga na rin, so back ulit. Siguro ano na to, wala nang hintuan para maaga tayo makauwi. And all gusto naman na biyahe yung North Loop Challenge namin. And naging maayos yung takbo namin. Hindi kami nagkaroon ng aberya. Salamat kay Papa God, binantayan kami all throughout sa biyahe namin, from starting point sa Taguig, papunta ng Isabela, papunta ng Tugigaraw, up to Apari, and Apari to Pagudpod. Ayan, Pagudpod to La Union, and La Union to Baguio. Ayan, naisingit pa namin yung Baguio. Ayan, buti na lang nagkaroon pa ng time. Ayan mga kabiyahe, narating na rin natin ang Tarlac City. So meron pa tayong almost 4 hours na biyahe. Kaya pa ba? Oo, matutulog na talaga. Kaya mga kabiyahe, kakalagpas na namin sa Arco na Pampanga. Ayan, finally Pampanga na kami. Estimated hours sa arrival 3 hours and 18 minutes na lang mga kabiyahe. Ayan mga idol, nag-power nap lang tayo saglit kasi hindi na kaya talaga. Sobrang untok na rin dahil dinadala tayo ng init ng panahon. Napapapikit tayo. So 2 hours and 35 minutes pa. Nandito pala tayo sa may bayan ng Santo Domingo, Mexico. Tara, bakbak ulit. Ayan mga kabiyahe, dito lang kami sa may bayan ng Malolos.
kapansin-pansin na marami na rin ang nag-uuwian galing sa mahabang bakasyon ng Holy Week. Ayan, dahil yung iba ay may mga pasok na bukas. Ito na mga kabiyahe, narating na namin ang bayan ng Bulacan. So, ito na yung bagong arko ng Bulacan, Giginto, Bulacan. Ayan, may gitsang oras na lang. Let's go. Ayan mga kabiyahe, dito tayo sa may Marilao, pang 7 gas up na natin, 300, kasi may ano pa naman tayo, almost 2 bars. Ayan, 300 yung ginas natin. Konti na lang, matatapos na natin yung North Loop Challenge. So, ayan guys, later, kukwento ko sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat nyong gawin or i-prepare kapag kayo ay magbabalak na mag North Loop Challenge. Ayan mga kabiyahe, balik na tayo dito sa Maynila. At ito na nga, nag-build up na yung traffic dahil marami nang nagsibalikan galing sa mahabang bakasyon. At sa mga pauwi pa lang ay magbaon kayo ng mahabang pasensya. Mag-ingat po sa biyahe. And lagi niyong tandaan, huwag po nating idadaan lagi sa init ng ulo ang bawat sitwasyon sa daan. Kaya mga kabiyahe, finally nandito na rin tayo sa ating destinasyon, ang Makuwi sa bahay ng ligtas. Dito na rin namin tatapusin ang aming North Loop Challenge. So, salamat kay Papa God. Binigyan kami ng sapat na lakas at ginabayan kami sa buong biyahe namin sa North Loop. Finish. Picture tayo. Ay nako. Yeah. Ay! Ito hindi matatawaran. Ang makita mo, nakaping ka at salubungin ka ng iyong minamahal sa buhay. You miss me? Ha? Love you. Woo! Pagod daw. Game. So titignan natin kung ilan yung total kilometers na tinakbo natin sa North Loop. Ayan, so ang total is 1,549 kilometers ang naging biyahe namin sa buong North Loop. So papahinga na. And salamat talaga. Ayan mga kabiyahe, dito na namin tatapusin ang aking video. At finally, natapos din yung North Loop Challenge namin this year. And salamat kay Rick Moto sa pagsama sa akin at kay Honey ko. Na-fulfill namin yung isang pinakamahirap na biyahe sa buhay ng isang rider, ang matapos ang North Loop. So, ayan. Salamat. Nakakapagod pero worth it. Ayan, kasama sa North Loop yan, ang mga mabagsakan ng helmet. Ay, helmet yun? Sa akin din, nabagsak yung helmet ko eh. Endurance, ano?